Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA. Marami na nga ang nag-aabang matapos nga ma-eliminate ng Rain or Shine Elasto Painters ay tuluyan na nga expire na ang kontrata ni Big James Yap or King James Yap sa Rain or Shine Elasto Painters at marami ang espekulasyon na posibleng puntahan destinasyon ni King James Yap. Hindi lang ang Magnolia Pambansang Manok Templados, dalawa daw sa mga interesadong team ay ang Elixir Warriors at ang Blackwater Bossing at meron pang PBL team na kung saan dalawang kupunan din ang interesado sa kanya na iaalok ng mas mataas na sahod kaysa inaalok or binibigay sa kanya ng Rain or Shine Elasto Painters. At take note, hindi lang sa Pilipinas kundi international, pati ang Japan Bilig team ay meron ding inaalok para kay James Yap, pero ang mga ito ay wala pang linaw kung saan nga ba ang destinasyon na meron at paglalaruan ni James Yap sa mga susunod na konferensya ng PBA. Pero para kay James Yap, maganda sana bago pa ito magretiro ay gusto niyang makapaglaro sa Star Hotshots or Magnolia Pambansang Manok Templados. Pero ayon nga sa ating insider, mayroong isang update na malaki ang posibilidad na interesado rin ang Converge Fiber Xers na maglaro or makapaglaro or kunin si James Yap sa kanilang kupunan at dito na rin magretiro. Malaki ang tsansa na malaki ang may tutulong ni James Yap sa Converge Fiber Xers kaya inaabangan ang kanyang desisyon. Samantala, si Kevin Kiambao, isa sa mga nagrepresent ngayon sa Dubai International Cup na kung saan sa kupunan nga ng Stronghold ay nagrepresent para sa Pilipinas si Kevin Kiambao kasama ang mga bigating NBA caliber na katulad ni Dwight Howard at ni Andre Robertson. Sa ganda ng ipinapakita ni Kevin Kiambao sa Dubai International Cup, isang bansa at isang kupunan ang interesadong kunin siya bilang naturalized player. Ito nga ang United Arab Emirates. At pag-amin pa nga mismo kay Kevin Kiambao, kinausap daw siya noong weekend para kunin siya bilang naturalized player ng United Arab Emirates, pero hindi muna siya kumibo dahil isa itong mabigat na desisyon dahil ang pinag-uusapan na dito hindi ang ball club kundi maging naturalized player. Kaya naman hindi pa muna nakapag-commit si Kevin Kiambao kasi tinitingnan pa at pinag-uusapan pa nila ng kanyang management or kanyang trainer ang magiging future plans ni Kevin Kiambao, especially meron pa siyang commitment sa Dilasal ng 1 taon. Kung maganda man ang ilalaro ni Kevin Kiambao sa Dilasal at makuha nila muli ang kampyonato ay malaki ang tsansa na mas marami pang offer ang matatanggap ni Kevin Kiambao, especially sa PBA at target nga siya kunin ng San Miguel Bearmen. Isa pang balita, matapos ngang i-anunsyo ni Carl Tamayo na tuluyan na niyang iiwan ang Japan Bilig team niya na Rakoyo Golden Kings ay magbabalik Pilipinas na nga ito. For good nga ba? Marami ang nagtatanong dahil nga sa hindi na niya or sa pagbabuyout ng kontrata ni Carl Tamayo sa Japan, isa sa mga rason kung bakit niya binuyout ang kanyang kontrata ay sa limited minutes na nilalaro niya sa kanyang kupunan, dahilan para bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili at malaki ang tsansa na malaki ang posibilidad na sa susunod na PBA draft ay magpapalista na ito para sa kanyang future dahil ito naman talaga ang number 1 niyang option na makapaglaro sa Pilipinas, especially sa PBA. Kung sakali mang maglaro si Carl Tamayo sa PBA, marami na agad ang interesadong kupunan na pwedeng mag-abang sa kanya sa first round dahil isa itong first rounder. Si Carl Tamayo, isang big man na merong height na 6'8", merong outside shooting, may low post ability, may passing ability. Isa itong
modern big man na posibleng maging kapalit ni Junmar Fajardo. Kaya naman interesado din ang SMB na makuha ito, at syempre ang tropang Giga na kung saan malaki ang posibilidad na ang number 1 pick ngayon ay ang Terra Firma Jeep or ang Blackwater Bossing. Ang mga farm team ang tinitingnan ngayon ng mga big time na team para makuha ang mga nasabing player na po pwede nilang pagkuhaan sa kanilang future. Kaya kaabang-abang ang magiging desisyon ni Carl Tamayo kung magpapalista na ba ito. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga ba niyang ilista ang kanyang pangalan sa paparating na PBA draft, at saan po pwede niyang kupunan na paglalaroan? Ang tropang Giga ba, ang SMB, or ang Barangay Ginebra San Miguel? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersubidad, Jan David Golapa, Luis Alon at sa Alon family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.